Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Dako muna tayo kay Donald Trump. Alam niyo ba na napakaganda ng ovation doon sa the Middle East dahil tinagurian nila na hero at rockstar si Donald Trump, at ang pagtanggap sa kanya doon sa Saudi Arabia at sa Qatar ay solid rockstar. Ganito ang ulat atin panuurin bago natin bigyan ito ng reaksyon. While most Americans probably didn't even hear that President Trump lifted sanctions on Syria, Syrians have filled the streets in celebration. For many, this is life-changing news. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. So ito yung unang binisita ni Donald Trump, ang Syria, na merong bagong presidente, si al-Julani, ang nagpatalsik sa dating diktador na si al-Bashar. At alam nyo ba na ang sanksyon ni Biden ay tinanggal na ni Donald Trump sa Syria para magiging malaya ang Syria at may chance na magiging matagumpay na bansa ang Syria sa pagtanggal ng sanctions, ng US sanctions sa Syria. Kaya para sa mga Syrian ay nagiging hero kaagad, hero. Nagiging si Donald Trump, rockstar kaagad. Kaya sa mga kalye sa Syria ay napakaraming nagbunyi, nag-celebrate na mga Syrians dahil sa pagtanggal ng sanctions ni Donald Trump sa Syria. At hindi lang yan, dadako din tayo sa Saudi Arabia. Ito nga yung meeting sa Saudi Arabia with Crown Prince bin Salman. Mayroon na namang trade deal na nagawa si Donald Trump dito. Sa dinig ko ay 1 trillion ang nakuha niyang trade investment sa Saudi nitong pagbisita lang niya. Balik tayo dito sa balita. Sanctions in Syria caused an eruption of mass celebrations on the streets. Trump has truly gone to the Middle East with a goal of peace and prosperity for all, and is acting on this. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Dito, bilib na bilib si Prince Salman sa kanya dahil sa magandang balita na atid ni Trump yung pagtanggal nga sa sanctions sa Syria. Kaya makikita natin kahit ganito pala yung ugali ni Trump, ay meron siyang gininto ang puso dahil buong sanlibutan, the whole of the continent ay niya, di ba, yung mga nag-aaway pinagbati, katulad ng ni Putin at ni Zelensky, di ba, meron na silang ngayon ceasefire. At hindi lang yan, kahit Israel at Hamas ay meron ding deal na ginawa si Donald Trump diyan. At ewan ko lang dito sa Pilipinas at China, di ba? Kasi matigas talaga ang ulo ng China, gustong mag-ari-arian. Pero si Donald Trump ngayon ay tinagurian na President of the World ng mga manunulat, ng mga vloggers. Bilib na ang lahat ngayon kay Donald Trump, kahit na ano pang sasabihin, ay maganda ang mga ginagawa ni Donald Trump para sa kapakanan ng Amerika. Imagine niyo, 1.4 trillion ang nauwi niya na investment. Pagbisita niya lang sa Middle East ng 2 araw, sa Saudi at sa Qatar, ay 1.4 trillion ang nakuha niya na investment. Solid investment yan. Grabe. Ang laking yan, $1 trillion yan . Malaking kayamanan yan, malaking pera yan. Galing sa mga mayayaman sa the Middle East. Meron, ito kasi ay bunsod ng mga threat ng karatig na bansa ng Saudi at Qatar, yung mga din diyan, mga insurrectos. Kaya bumili ang Qatar ng 400 yata, o hindi ko tiyak, maraming jet fighters galing sa Boeing, made in USA. Kaya merong 1.2 trillion yata ang deal ng Qatar sa US
para sa mga jet fighters. At iba rin yung trade deal ng Saudi sa Amerika. Tungkol pa rin yun sa mga armas, mga eroplano or missiles na kukunin nila. Kaya 2 araw lang on the road with Donald Trump ay meron siyang nahakot na investment from the Middle East to America, malaking pera. 1.4 trillion daw lahat. Nako, grabe. Kaya ito, balikan muna natin ang balita. Kurtisi sa atin ng International News Channel. Grabe. Standing ovation. Standing ovation to. Woo. Syria's new president thanked Donald Trump for the move and heralded in a new age of prosperity for the troubled nation. My dear fellow citizens, the path and the road is still long, and we are about to start the revolution of Syria so that we can transform Syria and make Syria a country of work and prosperity. So yung kanina, ito, si Al-Julani ito yung bagong presidente ng Syria na nagpatalsik sa diktador na si al-Bashar Assad. At itong presidente na ito ay parang kumikiling sa demokrasya. Kaya parang magiging Saudi na rin ang Syria ngayon dahil sa nagipag-ugnayan sila sa US. Pro-demokrasy na ang Syria. Katulad na yan ng Dubai, ng Saudi at ng Qatar. Kaya nga ay kinukontra sila ng mga talagang mga diehard Muslim or Islamist. Sabihin natin Islamist kasi iba yung Muslim. Ang Muslim ay general term. Pero sa Islamist ay parang mga jihad. Diba? Mga warriors, palaging sangkot sa giyera. Ngayon, hindi lang Qatar, hindi lang Dubai, hindi lang Saudi ang pro-America. Ito na, nadagdag isang bansa, ang Syria with the latest new president, si Al-Julani or otherwise known as Ahmed al-Shara. Ito si Al-Julani. Nagpatalsik sa isang diktador na pro-Russia yun si al-Bashar, Assad al-Bashar. Alright, so patuloy tayo. Ito naman yung video clip ng pagbisita ni Donald Trump sa Qatar na nakahakot siya ng $1.2 trillion investment ng Qatar sa pagbili ng mga jet fighters na latest sa Amerika. Well, ito ang video courtesy sa atin ng International Channel Al Jazeera. Are about to start the revolution of Syria so that we can transform Syria and make Syria a country of work and prosperity. As well as giving Syria a lifeline, Trump's visit to the Middle East was very successful for the economic future of the United States, with the president signing hundreds of billions of dollars worth of investments and partnerships. Trump then went on to Qatar, where he was given a rock-star welcome and brokered a multi-billion-dollar purchase agreement of 160 planes between Boeing and Qatar, the largest in the history of the company. And the United States of America. Boeing purchase agreement signed on behalf of the state of Qatar by His Excellency Badr Mohammed Al Mir, CEO of Qatar Airways Company, and behalf of the United States, Kelly Ortberg, President and CEO of the Boeing Company. Grabe no, pirmahan ka agad 160 jet fighters pala ang in-order ng Qatar sa Amerika. Mga ano ito, fifth generation jet fighters ng Boeing, isang number 1 jet fighter maker sa Amerika. Kaya 1.2 trillion nahakot ni instant kaagad pinirmahan ng hari ng Qatar. 1.2 trillion deal with Donald Trump para sa 160 jet fighters. Grabe, kaya itong vlogger dito na itong isang black American, ito nagsasabi siya kung bakit sobrang solid rockstar ang pagbisita ni Donald Trump sa the Middle East. In just 2 days ay nakahakot nga
ng nasa 1.4 trillion dollars ito trillion dollars, napakalaking pera yan. At pinirmahan na yan, hindi yan yung usap-usapan lang. Pinirmahan kaagad ng hari ng Saudi at ng Qatar. Well, ito, panoorin natin ang vlog nitong isang vlogger na ang pangalan ay at the 177. Kakaiba. Okay, so ito. Commentators summed up Trump's achievements in the Middle East so far. Yesterday, Donald Trump went to Saudi Arabia and secured a $1 trillion deal. Today, he's in Qatar, where he secured a $1.2 trillion deal. So in 2 days of being on the road in the Middle East, he secured signed contracts, signed deals, $2.2 trillion. So in just a matter of a few months, we left from having a president who was handing out money whatever chance he get. He was just pumping out money, millions, tens of millions, and billions of dollars at a time. And on top of that, everybody who he was giving money to was ungrateful. Nobody respected or appreciated him or the American people. Ito, mali pala ako nang sinabi ko kanina na 1.4, 2.2 trillion dollars pala. 2.2 trillion dollars ang nauwi ni Donald Trump sa 2 araw lamang na pagbisita sa the Middle East, sa Saudi, Qatar at Syria. Grabe ang laking pera niyan para sa ekonomiya ng Amerika. Sabi nga dito ay first in the history of America na may nag-invest ng ganito kalaki na pera. 2.4 yata, 2.4 trillion dollars sa 2 araw lang. Kung next month ay may bisitahin na naman si Donald Trump na isang mayamang bansa, ay mayroon na namang investment. Di ba? Kaya sabi ng iba, Donald Trump is the president of the world. Parang na yan, malapit na yan sa one world government kung magiging presidente si Trump sa buong mundo dahil sa pagiging peacemaker niya, di ba, kung may naggigera ay magmidulman kaagad siya di ba? Kahit nga Israel at Hamas ay namagitan muna siya noon, pero ngayon hindi na Russia at Ukraine, namagitan din siya. Ewan ko lang dito sa Pilipinas at China, kasi hindi sinabi ni Trump na mamagitan siya, pero ang sabi niya ay protektahan niya ang Pilipinas dahil nga sa meron tayong Mutual Defense Treaty na pinirmahan pa noong 1951. Tagal na yan, after World War II. Kaya kudos kay Donald Trump. Ang galing pala ng taong ito. Akala ko madaldal lang to Talagang genius pala to sa negosyo. Kaya nga, sabi niya, we will make America great again. At nag-umpisa na. Una ay yung kanyang grabe yung tariff war, no? Hanggang ngayon ay tumikluhod pa rin ng China sa tariff war Kaya babalik talaga ang panahon na ang Amerika ay magiging #1 producers of all goods sa lahat ng bagay. Amerika na ang gagawa kasi nag-atrasa na ang mga kumpanya sa China, nag-alisa na, bumalik na sa Amerika. Okay, tapusin na natin ang magandang balita ito. Nakakatunaw ito ng puso, itong ginawa ni Donald Trump. Grabe yung Syria ay nagiging na ngayon, democratic na Okay, so patuloy tayo sa video. To now having a president who in 2 days he secured over $2 trillion. And everyone's showing respect. Matter of fact, they called him the president of the world, not just the United States. Everyone's showing respect. Matter of fact, they called him the president of the world, not just the United States. They actually said that. And this commentator doubled down, saying Trump deserves recognition for his peace efforts. He said, "The bromance between Donald Trump and Saudi Prince Mohammed bin Salman is off the charts. Trump deserves a Nobel Peace Prize. Peace through strength."
So ito mga kababayan, no, tingnan natin tong grabe. Ito yung talaga grabe na pagtanggap ng Qatar kay Donald Trump. Ito may parade ng ng mga kabayo. Ayan. At ito yung palasyo ng Qatar. Oh, grabe. Ang grande ang ang pagsalubong kay Donald Trump. Grabe, kahit nga si Donald Trump ay namangha. Ang ganda. Talagang royal treatment. May red carpet dito na nilatag diyan sa daanan ni Donald Trump. Grabe, ito yung totoong red carpet na na reception galing sa Qatari King, di ba? Taga Qatar. Grabe, ang yaman-yaman ng Qatar, katulad yan ng Saudi. Ayan, so good news. Kudos kay Donald Trump sa magandang gawain. Job well done kay Donald Trump. America will be great again. 2.4 trillion na hakot ni Donald Trump. 2 araw lang yan. Grabe. Grabe ang galing ni Donald Trump, mga kababayan. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. Paki-comment, share, and subscribe our channel para sa karagdagang magagandang videos. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.